Hello mga master, good day po sa inyong lahat. Ayan, so meron naman tayong ibang view. Magandang umaga sa inyong lahat mga master. Ayan, makikita nyo naman kung nasaan tayo ngayon. Nandito tayo sa Marilake. Naisipan kong umakyat kasi makikibalita lang ako sa mga ganap dito mga master. Ang tagal na rin nating hindi umakyat dito dahil busy tayo sa mga pinagagawa natin. So ngayon dapat magpi-fishing ako mga master, kaso tinanghali ako ng gising. So ang oras ay 9:15 na. Nagising ako ng 6:50. So wala naman tayong ibang gagawin dahil na-cancel na yung natin, fishing natin. So sabi ko, akit na lang ako ng Marilake at makikibalita ako sa mga kaganapan dito sa taas. At ang balita ko, ito mga master, nagbalikan na naman yung mga dito, mga kamote riders. Ayan, marami na naman mga naglalaro sa kurbada. At syempre bago na yung spot, kasi pinagbawalan na dun sa Manukan. Ang bagong spot, binuhay nila yung dati naming spot nung kami mga kamote pa, dun sa Big C. Kung natatandaan nyo sa mga updated dito sa ating YouTube at saka yung una nating YouTube na napura, binura ko pala, talagang Big C talaga yung yung laruan ng mga kamote dati. So ngayon nagbabalik yung mga kamote riders. At ayan na nga, syempre pag may kamote merong vloggers at photographer. Kasi yan ang nila yan ang tawag nito, yan ang content talaga nila dito. So ayan mga master, at balita ko rin, balita, hindi pala balita, totoong nangyari mga master. Na naman, nabawasan na naman yung kamote ng isa, yung mga kamote, mga miyembro ng mga balik-balik, miyembro ng mga racing dito, labas tuhod, sayad tuhod. Nautas na naman yung isa nilang kasamahan. At syempre, ano pa bang explanation ang gagawin ng mga yan, kundi kahit na sila na yung mali, sila pa rin yung tama. At ang masaklap nito mga master, nakadamay pa, diba? At yung nadamay, nakulong. Imagine niyo nakulong yung nadamay dahil si kamote binangga yung sasakyan nung namamasyal lang. Syempre nategi. Nasa batas, alam niyo naman ang batas natin mga master, di ba? May butas. So syempre dahil namatay, makukulong talaga yung yung tawag nito, yung binangga, yung biktima, yun ang makukulong, di ba? Siyempre kailangan patunayan sa korte na hindi niya kasalanan. So magpapiyansya siya mga 150,000. Tapos maghihiring-hiring pa yan, di ba? Masaklap ito, maaabala talaga yung nadamay. Pero issue talaga yung mga kamote sa kalsada, mga master. Walang magawang matino Wala yung kaligayahan nila sa ginagawa nila, pero issue sa ibang tao. Yung pagyayabang nila sa kalsada para lang masabing cool sila, nakaka-perwisyo ng iba. So ayan, yan ang update ng nakaraang linggo dito sa Marilake. Last 2 weeks ago nangyari yung nasawi, yung binawian ng buhay dito. Nakikita ko na mga ilang na rin, nakikita ko sa mga posts yan. Master nga tawag nila Master, idol, mamaw, yan ang tawag nila doon. Kasi nagpapasiklab ng tuhod mga master, meron pang yung umaapoy yung tuhod, nilagyan pa nila ng pampaapoy yung tuhod para syempre
mas ano, mas kahanga-hanga yung kanyang pagpapabalik-balik na ginagawa dyan. So ayan, yun ang napala niya dito sa ano, sa kagagawan niya, no? Sinalpok niya yung ano, overshoot yung mga master racing eh. Ito ang ano dyan mga master, ang nakakatawa. Siyempre may magtatanggol dyan, may mga nagtatanggol. Meron pa nga nagsabi, hindi raw nila alam ang totoong nangyari. Ayun na nga ang totoong nangyari, di ba? Sinalpok niya yung ano, yung sasakyan. Tapos ang sabi, ano, professional daw yun, marami na raw nakuhang ano, marami na raw nakuhang award. Yun ang sabi, nakita ko, nabasa ko sa comment, natatawa nga ako eh. Professional daw, magaling daw, alam daw yung ginagawa. Oh, di ba kung professional yun, hindi yung maglalaro dito sa Marilake at hindi yung magpapasikat dyan para lang sa picture. Kasi ang mga tunay ng professional rider, mga master, wala dito sa Marilake nagano, hindi dito sa Marilake nagpapasikat. Doon sa racetrack. Professional ka, overshoot ka, luwag-luwag ng kalsada. Diba? Saka hindi professional yung mga ganong klaseng galawan dahil ang mga professional, yung mga talagang professional rider, mga master, hindi nangangamote sa public road. Hindi nagpapasikat pag may camera. Saka hindi nagpapabalik-balik. Yun ang professional. Tahimik lang ba? Ayan, ito professional, oh. Oo, tagis, oh. Kakaliwa, eh. Ay, kakanan, nasa gitna pa, eh. So ayan, at yun na nga mga master, meron na naman naging alay na kamote dito sa Marilake ngayon, no? Ngayong buwan na to. At syempre marami pang susunod dyan dahil marami na namang kamote. Hanggat hindi nagtitrending yung mga yan mga master, hindi titigil yan. Kasi yung iba, hindi naman takot yan eh, yung mga bagong usbong na kamote, mga talbos pa lang. Excitement pang nandyan sa kanilang dibdib. Kumbaga yung motto nila dyan mga master eh ano, happiness is in the corner. Tama ba ako? Ayun. Tapos may motto pa yan na ano, hindi ka matututo kung hindi ka tutumba. Kaya ano, deceiving yung kanilang mga motto eh, di ba? Pangkamote talaga eh. So, yan. Kaya maraming sumusunod na mga kamote riders. Dahil syempre, feeling nila, sikat sila kapag ginagawa nila yung mga ganong bagay. So, ayan mga master, akita tayo ngayon. Tingnan natin kung anong mga magiging kaganapan. Basta dun sa mga bagong riders dyan. Kung trip nyo talaga mag-ride, ride lang, di ba? Iba kasi yung pasikat eh. Dito kasi sa Marilake, dalawang klase lang yung rider dito. Isang pasikat at saka isang nagra-ride lang talaga ng matino. Ang mahirap dyan, yung mga nagra-ride ng matino, yung mga namamasyal lang, nadadamay. Kadalasan nadadamay talaga ng mga kamote riders. Kaya perwisyo talaga mga master, no? Yung kaligayahan nila, perwisyo sa ibang tao. Ngayon, pag nakadisgrasya na sila, doon pa lang nila ma-realize yung ginawa nila.
Tapos syempre, masaklap nito mga master, mali na sila pagtatanggol pa ng mga kasama yan. Lalo na kapag walang nakakita. Parang mga ano yun dito eh. Pag wala nakakita, naku po, babalik ta rin pa nila yung mga biktima nila. So, tingnan natin ngayon kung anong magiging kaganapan dito ulit ngayon. Ano lang itong mga master, umakyat lang ako kasi wala na, si Tatay Owe nag-aaya sa kanila sa bahay nila. So, dito kami magkikita-kita. At akit na rin ako. Pupunta kami sa birthday ng anak niya. Kaya sabi ko, may pagkakataon tayong mabisita ulit yung Marilake. Ayan. Hindi naman tayo natuloy sa ating activity ngayon. Dito na lang tayo. So, let's see. Mag-observe lang tayo mga master sa mga ganap habang tayo ipapakyat. Hindi ko na siguro ikakat ng video na to para makita nyo din yung ganda ng paligid. At sigurado ang oras mga master ay alas 4 minutes na lang, mag-alas 9 na. So, tingnan natin kung yung mga kamote rider ay nandito na, nagpapabalik-balik. And I pray na sana maging safe yung pag-akyat natin dito, no? Wala sanang aberya. At syempre, iihi muna ako dito sa tinatawag naming Wiwi Hill. So, ayan. Masid-masid lang tayo. Uy, parang kilala ko yun. Masid-masid lang tayo mga master. Oh, ganito. Kan-am ba yun? Oh, lupit. Ayan. At ang daming photographer na dito. Pagpasok pala ng Marilake, meron na akong mga nakitang mga photographer dito sa right side natin. Oh, sana all. Sana all mga master. Napansin nyo, wala na masyadong mga rider o nakasabay. Hindi ko lang alam kung nandun na lahat sa taas or kasi alas 9 na eh. Kadalasan kasi ng akyat ng mga motorista rito alas 6. Yung iba umakyat mga 5:30 ganyan, madaling araw pa. So, sabay-sabay yan umakyat mga bandang alas 7 mga master. Mga ganitong oras, alas 8, alas 9, nandun na sa taas yan lahat, nag-aalmusal na. Kasi yan ang inahabol nila eh, mapaaga. Yung iba nga pababa, no? Ayun yung mga kamote riders, mga master. Pagkatapos mag-almusal niyan, punta na yan sa mga spot dito kung saan sila magpapabalik-balik. Kaya ganon ang gagawin nila maghapon. Ewan ko lang kung may bantay pa rin dito kasi 'di ba dati nagkaroon ng mga dito ng bantay dahil doon kay Superman yung nasawi din dito sa ganun pa rin, 'di ba? Pasikat. Binawian ng buhay. Ay naghigpit 'yon mga ilang buwan dahil nakaakyat ng Senado yung yung ganap. So, yun nagkaroon ng putos na higpitan yung Marilake. Pero hindi naman yun permanente mga master kasi syempre boboring yung mga pulis dito eh.
So yung mga pulis ngayon, mga master, meron pa din. Pero hindi na kagaya nung una na ano, talagang marami sila dito. Meron dito aakyat na lang, ocular, parang ocular visit na lang. Tapos yun. Ayan, ang daming mga camera, oh. Daming camera dyan, oh. Oh, shout out sa kanilang lahat. So yun, doon. Ewan ko lang kung may nagpapabalik-balik doon. So ayan. Ngayon, hindi na ganun kahigpit dito, mga master. Kaya, meron na namang pumanaw. Ngayon talaga yung mga makukulit. Walang dala eh. Baga ano, mga master, hindi na sila natuto sa pagkakamali ng iba. Diba? Yung meron ng ano, nagbuwis ng buhay. Marami, actually, hindi lang mayroon. Marami. Marami na nagbuwis ng buhay dito. Pero, ano pa rin sila, mga master? Sige pa rin ang sige. Diba? Kala mo ano eh, kala mo ewan ko sa kanila. Ganun yata talaga kapag mga ano, mga master. Pag mga bagito sa larangan ng motorsiklo. Kasi kung veterano ka na sa pagmumotor, hindi mo na gagawin yung mga ganung bagay. 'Di ba? Eh wala namang saysay eh. Kung madidisgrasya ka tapos mapawihan ka ng buhay. Para lang sa mga picture, video, di ba? Para lang masabi na sikat ka. All over the Philippines, yung mga riding spot dito, lahat may mga nagbuwis na ng buhay sa iisang ano lang. Sa iisang hangarin lang nila. Yung ano, magpasikat. Yun lang, mga master. Yung makilala silang maging ano ba, sabihin sikat. Maging magaling, di ba? Pero kasi hindi ito yung ano, hindi naman ito yung tamang venue for mga ganung activity. Eh kaso lang, syempre, ang tayong magagawa dyan, yan ang trip nila. Sana magising na rin sila sa katotohanan, no? Baya ako mga master, naranasan ko din yan maging ganyan. Dati akit kami rito, talagang full racing suit. Full battle gear kung tawagin. Walang ang rule namin dati, ang rule namin, walang exposed na balat sa katawan. Yun. Yung mga ganito, wala yan. Talagang full cover. Tapos yan, racing kami dito. Hindi pa uso yung pabalik-balik. Kailan na naman nauso yung balik-balik na yan eh, nung ano 2000 ano mga master 2017 dyan nag-umpisa yung mga balik-balik na yan. Ayan, so malapit-lapit na tayo sa spot kung saan binuhay nila yung Big C. So titingnan natin kung marami na rito mga photographers at mga vloggers. Buti pa to. Chill lang, pero nakakamote setup to mga master, pero chill lang. Baka mamaya pa. Naka-YY pang yung naka-bend yung tawag nito. Naka-bend yung manibela eh. Pag mga naka-bend yung manibela, mga master, alam na. Yung nakababang ganun. Racing yan. So ayan mga master, dito sa Big C, ito talaga yung legendary dito na maraming mga kamote na nagbuwis din ng buhay. Basta sa area na yan hanggang doon. At saka doon mga master. Makikita niya sa mga video ko doon, yung luma pang video.
Ah, so ito talaga yung unang-unang kamotehan. Yan, no? Meron ng mga ano dito, photographers. Wala pa silang lahat. So, ayan, meron na ritong nagbibideo. Ayan. So, ito yung pangalawa na ano rito. Itong kubo. Ayan, dito naman napakaraming sumemplang naman dito na. Ayan, syempre may mga vlogger na rin. Ayan, oh. Tatay, oh! So, yun nga. Yan ang kubo. Yan ang tambayan namin dati. So, yung mga dati kong kasama dyan na tumatambay, mga original, wala na rin, hindi na rin kami nagpapangita dyan kasi hindi na rin tumatambay. Yan, pero dyan maraming ano dyan, maraming naging vlogger sa part na yan, mga master. Kasama na tayo dyan. Actually, dyan dumami yung subscriber natin, mga master, sa kubo na yan. Ayan, tapos dadako naman tayo dito sa Manuka, Devil's Corner kung tawagin. Itong Devil's Corner na to, binansagan to ng tropa na Devil's Corner kasi nga masyadong tawag nito, siko yung kurbada. Tapos maraming nag-overshoot tsaka sumisemplang. Kaya tinawag na Devil's Corner yan. Pero originally ang pangalan talaga niyan Siko. Dati nung kami mga kapanahunan ng mga matatanda na dito. Pag sinabing malapit na tayo sa Siko, alam na yun, dito yun sa Devil's Corner. Hindi pa ganyan kaganda yung diyan, kalsada. Matraffic. Hindi, marami lang sasakyan. So, ito na yung kahabaan ito pabulusok kasi yan. Kaya marami nag-overshoot dito, mga master. Marami nag-overspeeding. Pabulusok yan, bulusok, tapos pasiko. Ay, yung iba, minsan, syempre, hindi nila kaya. Ayan, na pupunta roon. Kung saan, meron pa nga nahulog yan sa bangin na yan. Nahulog siya ng alas 10 ng umaga, nakuha na ng alas 4 ng hapon. Mga panahon pa namin yung mga master. Ayan, at dito sa part na to, dito kami na-disgrasya. Dito, dati na yung isa sa mga major accident ko. Binangga kami ng Mio na dilaw. Doon yun. O syempre, hindi rin tayo nakatakas dyan sa sa mga pangyayaring yan. Ayan, so itong dinadaanan natin, dire-diretso lang to hanggang Infanta na to, hanggang Real, Quezon. Walang ligaw dito kung gusto nyo mamasyal, dire-diretso lang to. Ito naman yung Manukan. So ito yung magiging planta ng wind turbine dyan, itong part na to. So dito rin sa Manukan, ayan, dito nagpuwis ng buhay si Superman. May nasunog pang BIOS. Racing yung BIOS na yun nasunog. Ayan, dito sumalpok sa na yan. Ayan, dito mga master. So, dati, pag umaga, may pulis dito. Ngayon, wala na. Kaso lang,
maputik na dito. Dati dito talaga pag morning, Sunday, tambak na ng tao to. Magtaho muna tayo. Taho muna. Kumusta na Marilaki, kuya? Ganun pa rin ba?